Welcome sa course kapatid, at dito mo malalaman kung ano nga ba ang misyon. Ang ibig kong sabihin na misyon dito ay ang misyon sa landas ng kabanalan bilang isang official na engkantaong misyonaryo. Ito na rin ang gabay sa pagmisyon na ginawa ko nga na isang PDF, isa po siyang free na madadownload. Pero dito nga po sa video course na ito ay magpapaliwanag po ako ng mga detalye na hindi ko po naisabi doon sa PDF na yon. So sana po ay matapos nyo ito para malaman kung ano nga ba ang pagmimisyon, tapos kung desidido na kayo pagkatapos ng video course na ito ay magmisyon na kayo. Kita-kits mga kapatid. Para masulit ang course na ito ay kailangan tapusin mo ang buong video course. Isipin mo ng mabuti ang mga detalye na sinabi ko para malaman mo kung handa ka na ba magmisyon. At basahin mo nga yung landas ng kabanalan. Isa pong PDF ang landas ng kabanalan na 66 pages, at doon ko nga binabahagi kung ano nga ba ang kabanalan at paano natin gagawin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng gabay sa pagmisyon na video course na ito, basahin yung landas ng kabanalan para malaman nyo kung desidido na kayo na maging official na engkantaong misyonaryo. Kasi yun nga yung purpose ng course na ito, para malaman nyo kung ready na kayo sa ganyan. Ano nga ba ang pumapasok sa ating isip pag sinasabi kong misyon? Baka ang iniisip nyo kapag misyon ay may pupuntahan tayong mga malayong lugar para magdasal or magbigay ng mga charity goods, or hindi kaya maghanap ng mga anting-anting o mga matatandang guro na nakatira sa mga bukid or bundok. Pero ang maisasabi ko lang ay hindi naman ganoon ang lahat ng misyon. Meron mga ganoong bahagi sa ating misyon kung gusto nyo at kung yun ang nakatakda para sa inyo. Pero gagawin kong mas simple pa kung ano ang misyon. Ang misyon ay ang pagsikap natin para sa kabanalan. Ganun lang kasimple mga kapatid. Kahit na hindi ka pupunta sa malayong lugar, basta ay magsisikap ka sa kabanalan mo, ay nagmi-mission ka. Pero ang sinasabi kong mission dito ay dapat talaga mag-commit ka, or kumbaga magbibigay ka talaga ng pangalan at birthday mo at sinasabi mo na magiging banal ka ng tao hanggang sa katapusan ng buhay mo. Hindi po ito isang biro na pwede mo lang palipasin tapos ayoko na mag-mission. Dapat ay desidido ka talaga. Kapag sinabi mong magmi-mission ka ay hanggang sa kamatayan mo na. Ito ay ang pagsikap para sa magandang kinabukasan mo sa kabilang mundo. Ito yung landas ng kabanalan, tapos magpapangako ka na susundin mo na yan hanggang sa katapusan. Ang misyon nga na ito ay ang landas ng kabanalan papunta sa Panginoong Diyos Amang Makapangyarihan, at ang mga naggagabay dito ay ang mga puting engkanto na palagi ko ngang binabanggit. Hindi lang masyado naiintindihan or nakikilala ng mga tao kung sino nga ba ang mga puting engkanto, pero para lang din silang mga anghel, pero iba ang tinirhan nila at iba ang trabaho nila. Ang mga anghel ay kadalasan nagliligtas sa mga tao na may physical na panganib, tapos ang mga engkanto naman ay ang mga naggagabay sa mga tao papunta sa kabanalan or papunta sa Panginoon, na hindi nga namamalayan ng mga tao kung sino sila. Sila yung mga nagbibigay ng mga konsensya sa mga tao or lessons sa mga panaginip, or kahit nga sa totoong buhay sa paligid natin, gumagamit din sila ng mga tao. Yes, meron tayong sariling konsensya, pero sila ang nagtutulong nga para mahubog ang ating mga konsensya ayon sa kung ano ang karapat-dapat. Mahalagang banggitin na iba ang mga puting engkanto kaysa sa mga itim na engkanto na ang mga kilala nga bilang mga bugoy or mga masasama, at mga 95% ng mga kwento tungkol sa mga engkanto na nalalaman ng mga tao ay tungkol sa itim na engkanto. Kaya ang mga puting engkanto na mabubuting mga engkanto ay hindi pa nila kilala. Kaya nga pinapakilala ko sa inyo ngayon, kasi sila ang magiging gabay sa ating pagmimisyon sa landas ng kabanalan. Panahon na para ipakilala ko sa inyo ang mga pinakamatataas na mga puting engkanto ay ang mga pinakamatataas na anghel din sa langit. So, ang mga pangalan nila sa mundo ng engkanto, si Kuya Louie at Ate Laniline, magkapatid sila na kambal, at sila din ang kinikilala bilang mga Archangel at Gabriel. So si Archangel, siya si Ate Laniline,
Yes, babae si Archangel, hindi siya Archangel na parang sasabihin Archangel Gabriel, Archangel Michael, gano'n. Hindi. Archangel ang pangalan ng babae na anghel, nakakambal ni Angel Gabriel. Si Angel Gabriel, si Kuya Louie, sa Engkantong Mundo. So, sila yung pinakamatataas sa parehong mundo ng Engkanto at sa mundo ng langit. Si Ate Lani Line at si Kuya Louie, si Archangel at si Gabriel. Medyo mas salimuot kasi nga ay iba na ang antas ng buhay ng mga engkanto kesa sa tao na kaya nila gumawa ng iba't ibang mga katawan, pero sila pa rin yon kasi isa ang espiritu. Binahagi ko lang ito sa inyo para malaman nyo na ang mga puting engkanto at anghel ay nagtutulungan para nga magabayan ang mga tao sa landas ng kabanalan papunta sa Panginoon. Bakit nga ba tayo magmimisyon? Simple lang ang sagot mga kapatid, dahil marami ang gantimpala sa pagmimisyon. Bukod nga sa kaligtasan mula sa impyerno at parusa at lahat ng iba't ibang mga epektong masama ng kasalanan, ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Magkakaroon tayo ng kaharian, kayamanan, kagandahan, kaalaman, kapangyarihan, kadakilaan, kabanalan, katapusan sa reincarnation. Magkakaroon din tayo ng sarili nating katawan na engkanto at asawang engkanto. Tapos balang araw ay makakapunta tayo sa langit. Lahat ng ito ay mabubuting mga bagay na ipapaliwanag ko isa-isa sa kung ano nga ba ang mga bagay na ito. Kailangan nating magmisyon para makamtan ang lahat ng mga bagay na ito para magkaroon tayo ng mga katawan na magagamit natin pagkatapos ng ating kamatayan dito sa mundo ng tao. Bukod pa sa makukuha nga natin ang mga magagandang rewards na ito, ay makakaligtas din tayo sa ating mga kamag-anak na hindi nagmisyon at merong mga ginawa na mga kasalanan na medyo mabibigat. Kumbaga, matutulungan natin ang mga kamag-anak natin na napunta halimbawa sa impyerno, purgatorio, at iba pang mga hindi kanais-nais na lugar at maililipat sila sa mga mas magandang lugar. Habang wala pa ang paghuhusga ng Panginoon, ay mayroon tayong magandang lugar na mapaghihintayan natin habang hindi pa nga bumabalik ang Panginoon para husgahan ang lahat na mangyayari nga sa banda na year 3000, dahil nga sinabi niya na 3 araw ay babalik siya. Pero ang ibig sabihin niya ay 3 araw ng Panginoon kasi ang isang araw ng Panginoon ay 1,000 taon ng tao. Kaya 3 araw ng Panginoon ay 3,000 taon ng tao at nagsimula ang bilang doon sa pagkamatay ni Kristo. Sa simpleng salita, ginagawa natin ang pagmimisyon para nga makakuha tayo ng magandang kinabukasan na nakukuha natin yung mga bagay na binanggit ko ngayon lang. Ang kaharian ng Diyos, yan ay isang salita na madalas nga nating naririnig kapag tayo ay nakikinig sa mga preacher tungkol sa Bible. Pero ano nga ba yung ibig sabihin yan? Tapos sinasabi rin na si Jesucristo ay ang hari ng mga hari, King of Kings. So, paano nangyari yon na hari siya ng mga hari? Sino yung mga hari na tinutukoy niya na yon? Mga kapatid, tayo ang mga hari at reyna na tinutukoy doon sa mga berso na yan. Kasi tayo nga yung mga hari at reyna na galing tayo sa mundo ng engkanto pero binagsak tayo dito sa lupa dahil sa mga kasalanan na nagawa nga natin doon sa mundo ng engkanto. Nang agaw tayo ng mga ibang kaharian, ng babae or ng lalaki tayo, ng patay tayo. Kaya nga binagsak tayo dito at kaya pag bayaran na natin yung mga kasalanan natin sa paggawa ng mga tinatawag nating penance or pagsisisi dito sa mundo ng tao sa pamamagitan nga ng pagdurusa sa ating mga buhay. Kung saan nga maganda ay nagsisikap tayo para sa kabanalan. Kapag natapos na natin yung pagbabayad ng ganyan lahat, ay makakabalik na tayo sa ating mga kaharian. Tayo ay mayroon mga milyon-milyong sakop sa mga malawak na kaharian na tayo ang mga nirerespeto, kinikilala bilang mga pinaka matataas doon na hari at reyna. Kung kaya ang pagmimisyon ay ang pagbabalik sa atin ng mga kaharian na nawala sa atin sa unang panahon. Siyempre bilang hari o reyna, mayroon kang limpak-limpak na kayamanan. Mga kapatid, ang pinaka mayamang tao
dito sa mundo ng tao, i-search nyo kung sino yung mga pinakamayayaman dito. Meron silang mga bilyon-bilyon na dolyares. Ang pinakamayaman dito ang pinakamahirap sa kabilang mundo. Kumbaga, yun yung pinaka-basic na kayamanan ng mga pinakamahihirap na engkantong hari o reyna sa kabilang mundo. Kumbaga, yung mababang hari lang na hindi nga masyado nagtagumpay sa misyon sa kabilang mundo ay mas mayaman kung hindi kasing yaman lang ng pinakamayaman dito sa mundo ng tao. So, isipin nyo yun ganoon kayaman ang mga engkanto. So, yung pinakamatataas talaga mga hari sa engkanto, hindi maiisip ng tao kung gaano karami talaga yung kayamanan nila kasi yung buong palasyo nila ay puno ng ginto at diamante, perlas, lahat ng mga pinakamararangya na hindi nga nandito sa mundo ng tao at hindi posible. Lahat ng bahay, damit, at kahit anong maisip mo na kayamanan ay nandoon. Bumabaha sa ginto, kumbaga. At yan ang makukuha natin kapag nagtagumpay tayo sa misyon. Hindi bale na mahirap ka dito, basta ay nagsikap ka sa kabanalan ay makakakuha ka ng kayamanan pagdating sa kabilang mundo. Ang pinakamagandang mga babae at lalaki dito sa mundo ng tao ay ang pinakapangit na mga engkanto sa kabilang mundo. Mga kapatid, hindi lang ako nagbibiro or sabihin natin ay sobra ako mag-exaggerate or exage doon sa mga sinasabi ko. Talagang kakaiba ang balat at ang itsura ng mga engkanto kumpara sa mga tao kasi wala tayong katulad ng kung ano yung meron sa kanila kasi nga ay hindi sila sinumpaan na maging pangit at tumatanda katulad natin. Nananatili silang bata kahit ilang daan-daan o libo-libo silang taon namumuhay. Wala silang kahit anong wrinkles o anuman na tanda na sila ay tumatanda. Nagniningning ang kanilang mga balat at ang pawis nila ay perlas. Parang mga diamante ang kanilang mga ngipin at tila parang statue talaga sila tingnan. Hindi natin mapapaliwanag kasi sa sobrang liwanag nila. At yan ang makukuha natin na kagandahan na hindi nga natin ma-imagine habang nandito pa tayo sa mundo ng tao kapag magtagumpay tayo sa misyon. Ang tao rito ay kahit meron siyang internet na makaka-research siya sa maraming bagay, ay hindi pa rin sapat ang kanyang kaalaman sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa buong kalawakan. Kahit nga na magpakabit siya doon sa tinatawag na Neuralink at yung mga ibang mga teknolohiya na papasok yung computer doon sa utak na may direkta ng connection sa internet, ay hindi pa rin makakasapat sa kung ano ang kaalaman na pwedeng makuha ng mga engkanto tungkol sa kalawakan. May limitasyon pa rin ang engkanto kumpara sa Diyos, pero mas malawak na talaga ang kanyang kaalaman at ang kakayahan niya na makakuha nga ng impormasyon kaysa sa tao. Kumbaga, mas mulat lang talaga sila. Naka-built-in na yung internet at wifi nila na malalaman nila yung mga nangyayari sa kanilang paligid sa pagtingin nga lang sa kawalan. At yan ang isang makukuha din natin pagkatapos natin magtagumpay sa misyon. Pwede tayong lumipad, magpalabas ng pagkain mula sa hangin, at gumawa ng iba-ibang pag-transform sa ating mga katawan para maging mukhang hayop, or anuman ang gusto natin maging. Pwede tayong lumaki, pwede tayong lumiit, pwede tayong mag-teleport, pwede tayong magpagalaw ng mga bagay gamit nga lang ang ating mga isip. Maraming mga kapangyarihan na magagawa natin bilang mga engkanto na hindi natin magagawa bilang mga tao, at yan ang makukuha din natin ng mga kapangyarihan depende sa kung gaano kataas din ang maabot natin sa misyon kapag tayo ay nagtagumpay sa ating misyon at nakauwi na sa kabilang mundo. Bilang mga hari at reyna, syempre nandyan yung kadakilaan, at lalo na kapag nagtagumpay ka ng mataas sa iyong misyon ay makikilala ka bilang isang tanyag na hari o reyna na nag-survive at nagtagumpay ng mabuti dito sa pagmimisyon mo sa mundo ng tao, dahil mahirap ang buhay sa mundo ng tao at pag nanatili tayo sa ating kabutihan, bagamat napakaraming tentasyon sa ating paligid, ay mabibigyan tayo ng mga korona ng kadakilaan at kikilalanin tayo bilang mga magaling. Ang kabanalan nga, gaya ng sabi ko sa ibang video ko kapag napanood nyo, ay ang kabuuan ng enerhiya. So, kapag magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan at magtagumpay nga sa ating mga misyon,
ay makakaranas tayo sa kabuuan ng enerhiya na mas makakaramdam tayo sa pagkakonektado natin sa lahat ng bagay at sa Diyos. At dyan pa lang natin mas mararamdaman kung ano nga ang totoong kabanalan, dahil dito sa mundo ng tao ay meron nga tayong pagsikap sa kabanalan pero nasasadlak pa tayo dito sa mundo na puno nga ng tentasyon at pinapatakbo ni Satanas. Kaya nga ay kapag nakatagumpay na tayo sa misyon at nakapunta na sa kabilang mundo, ay dun pa lang natin malalasap kung ano nga ba ang pakiramdam ng kabanalan na wala na tayong hadlang sa kabanalan natin. Kung familiar ka sa mga doktrina sa Budismo or Hinduismo, ay meron tayong konsepto nga na tinatawag na reincarnation. Ang maisasabi ko nga ay hindi lang ito konsepto kundi katotohanan, pero ang kailangan linawin nga ay merong katapusan ang reincarnation na may limitasyon ang ating mga buhay. So halimbawa ay meron lang tayong 10 buhay tapos husgahan na, or 50 na buhay tapos husgahan na. Hindi walang katapusan yung reincarnation. So mas maganda kapag nakapag-mission ka tapos nagtagumpay ka ng mataas or marami, ay hindi ka na kailangan bumalik dito kapag naabot mo na kung ano yung kailangan mong abutin. At kung meron mang buhay ka pa na bubuhayin sa sunod na mga reincarnation mo, kung meron ka pang reincarnation, ay hindi ka na mahihirapan, tapos maghihintay ka na lang ng kandila mo. Baga, yung good karma mo ay magdudulot na nga lang sa'yo na maganda na lang yung buhay mo kaysa dadaan ka pa sa maraming pagdurusa. So, yan yung katapusan ng reincarnation ay mabibigay sa atin sa magandang pagmimisyon natin na makakauwi na tayo sa kabilang mundo kapag naubos na yung kandila natin. Or, kung meron pa tayong mga kandila na kailangan natin na ubusin or upusin, ay hindi na masyado mahirap yung mga sunod nating buhay kapag bumalik tayo dito tapos mag-guide tayo sa kung ano ang kabutihan para makauwi tayo ng matiwasay sa kabilang mundo. Magkakaroon tayo ng katawan at asawang engkanto. Gusto ko lang linawin ha, baka hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng may asawa na engkanto or may katawang engkanto. Ang engkanto, parang tao lang din yung katawan, pero makapangyarihan, magaan, masarap kumilos, at hindi katulad ng taong katawan na maraming sumpa at sakit at hindi mo maintindihan bakit hindi masarap yung pakiramdam mo at maraming bawal. Pero kapag meron kang katawang engkanto, maraming ang kapangyarihan at pwede mong gawin ang kahit ano kasama yung asawa mong engkanto. Tapos yung asawa mong engkanto, kapag talagang totoong kabiyak mo siya, ay perfect match yung pagmamahalan nyo at wala kayong magiging problema sa pagmamahal. Kaya nga ay napakahalaga niyan na magkaroon tayo ng asawa na totoong kabiyak natin na engkanto at makakasama na natin sa walang hanggan. Yan ang gusto talaga ng mga tao na klase ng pagmamahal, kasi ito yung nami-miss nila, na alam nila sa loob ng puso nila na meron talagang ganyan. Kaya nga naghahanap yung tao sa one true love. At sasabihin ko nga sa inyo na meron talagang one true love na perfect match natin kapag nahanap natin sila. At ang pagmimisyon ay makakatulong nga sa atin para mahanap natin at makasama habang buhay, forever, ang tunay na kabiyak natin na asawang engkanto sa kabilang mundo kapag nagtagumpay na tayo sa ating mga misyon. So, paano naman kapag hindi tayo nagmisyon? Ang mangyayari is depende kung masama ka or mabuti ka. Depende rin sa kabigatan ng kasamaan or kabutihan mo. Kapag wala kang misyon, ay wala kang katawan katulad ng meron tayo ngayon na pwede tayong makaranas ng pagkain, pag-ihi, pagsiping, pagyakap, paghawak, paghalik. Ang mangyayari lang kapag walang misyon ang tao ay magkakaroon lang sila ng parang spirito na nakalutang. Pero pwede pa rin magdanas ng sakit or ginhawa ang spiritong nakalutang na ito. Kapag masama ka, ay mapupunta ka doon sa mga masasakit, mainit, or madilim na lugar. At ang pagkalala ng parusa mo ay depende nga sa kung ano ang kasalanan mo. Tapos, kapag mabuti ka naman, ay mapupunta ka lang sa isang lugar na nakalutang ka at parang aircon, maginhawa lang, pero wala kang bibig at wala ka ring katawan para ikaw ay makipag-experience doon sa mundo. Walang pagkain, wala ding mga pwede mong mayakap, walang mga mukha. Parang nakalutang lang kayo lahat doon sa aircon. Kaya nga mahalaga sana mga kapatid na mag-mission tayo para
hindi tayo makapunta doon sa mga masasamang lugar or di kaya ay nakalutang lang tayo sa aircon. Hindi naman masama na makalutang tayo doon sa may parang aircon or sa malamig or maginhawang lugar, pero wala tayong masyadong ma-experience at maghihintay lang tayo doon hanggang dumating ang paghusga ng Panginoon sa year 3000. At tapos saka lang din tayo malilipat sa lugar na karapat-dapat para sa atin pagkatapos ng husga. At kung mabuti nga tayo ay mapupunta tayo sa langit at meron ding ibang experience doon pero wala din katawan katulad ng mga engkanto na meron talagang katawan katulad natin at makakaranas nga ng mga iba't ibang bagay. Tapos wala na ring kasarian pagdating sa langit. Tapos kung masama naman ay matatapon dun sa talagang impyerno. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang langit ay hindi pa nagbukas. Kaya maghihintay pa ang mga tao na magbukas ito. Bago makapasok yung mga tao dun sa mismong main area ng langit, ay ganun din sa impyerno. Meron mala-impyerno or medyo impyerno na rin na lugar na pwedeng mapuntahan ang mga masasamang tao bago magbukas yung totoong impyerno talaga. Pero kapag maghusgahan na ay mabubuksan na talaga kung ano yung totoong impyerno at doon mapapasok ang mga tao na karapat-dapat para doon sa impyerno na yon. Ang pinaka-main difference kapag hindi tayo nag-mission ay parang spirito lang tayo sa ibang mundo. Ang pinaka-basic sa pag-mission natin ay ang pag-iwas sa tatlong bawal. Ito yung pagpatay, paglandi, at pagnakaw. Ang tatlo kasi na gawain yan ay mortal na kasalanan. Kaya kailangan talaga natin na iwasan. Ang pagpatay sa tao, ang ibig kong sabihin, pwera na lang kapag self-defense or nagalit ang isang tao sa asawa niya, nakasado siya ha, tapos napatay niya yung asawa or hindi kaya yung kabit ng asawa, ay pwedeng ma-excuse yun. Pero kapag nagpatay lang ang tao para sa ganansya, yan ang mabigat na mortal na kasalanan. Ang paglandi ay bawal lalo na kapag may asawa ang nanglandi or nilandi. Pero mauunawaan nga ang mga tao kung halimbawa ay nanglandi ang asawa, ay naglandi din yung isa dahil wala na yung asawa sa kanila at hindi naging tapat, kaya naghanap na lang din sila ng iba. Parehong may kasalanan ang parehong mag-asawa. Ang pagnanakaw naman ay masama kapag ginagawa ito para sa sariling ganansya lang, pero mauunawaan yan kapag talagang desperado ang tao na wala na siyang ibang choice, pero kadalasan naman ay may choice pa rin ang mga tao at nagiging tamad na lang ang mga tao sa kanilang pagnanakaw. Kung kaya nang magtrabaho or gawin ang pagkuha ng kabuhayan sa isang tapat na paraan, ay dapat yun ang gawin kaysa gawin ang pagnanakaw na yan. Mas pinag-usapan ko pa ang mga bagay na ito sa landas ng kabanalan, so sana ay mag-refer na lang kayo doon sa libro na yon kung gusto nyo ng mas maraming detalye. Ang ginagawa natin sa pagmimisyon ay ang pag-iipon ng mga puntos o enerhiya o ang pangkalahatan na tinatawag nating mabuting karma. Kapag gumagawa kasi tayo ng mga kasalanan ay nababawasan tayo ng mga points o enerhiya or nadadagdagan tayo kumbaga ng negatibong karma or bad karma. So yun yung masama na nangyayari sa ating spiritual na kalagayan dahil sa mga ginagawa nating kasalanan. Habang mas tumataas ang naaabot natin sa misyon ay mas tumataas din ang naaabot nating mga kagandahan, kayamanan at kapangyarihan na tatanggapin natin pagdating natin sa kabilang mundo. Pag-uusapan natin dito kung paano nga ba magmisyon. Ang pinakasimple lang na pagsabi nito mga kapatid ay magpakabanal tayo. Para sa mas detalyadong pagpaliwanag sa lahat ng mga alituntunin ng kabanalan ay basahin nyo po ang Landas ng Kabanalan. I-download nyo po ang PDF ng Landas ng Kabanalan at basahin ito mula simula hanggang sa katapusan. Gayunpaman, ibabahagi ko po ang pinaka-basic na mga bagay tungkol sa landas ng kabanalan or sa pagmimisyon dito sa baba. Mayroon din tayong pwedeng gawin ng mga karagdagang misyon para maging mas maayos or mas mataas ang ating points or enerhiya. Kabilang na din dito ay ang panggagamot, pagtuturo ng spiritual, ang mismong pagpapamisyon katulad ng ginagawa ko, or di kaya ay nakahila ka ng ibang tao din para magmisyon. Kumbaga, naghila ka ng mga tao para maging banal katulad mo. Tapos nandyan din yung pagtulong sa material sa kapwa nating tao, sa pagkain, sa damit, sa tirahan, sa trabaho, sa medisina, or pagsagip buhay at iba pang mga pamamaraan. Bukod pa rito ay pwede kang manumpa or sumpaan mo yung mga bisyo para hindi mo nagagawin
kahit kailan pa man. Halimbawa nga yung pag-yosi, pagdroga, pag-alak, pagpunta sa mga kahalayan, o di kaya pagpunta sa mga nightclub or pagpapanood ng mga mahalay na palabas. Yan ang mga karagdagan na optional na misyon na pwede mong gawin para ikaw ay mas lalong umangat sa iyong pagmimisyon. Pero kung tutuusin ay natural naman na mangyayari ito kapag talagang nagseryoso ka, kasi madali kang matitintal or maakit sa tentasyon kapag ginagawa mo pa rin ang mga bisyo na ito. May bayad ba ang misyon? Mga kapatid, walang bayad na pera ang pagmimisyon. Ang bayad dito ay ang pawis, luha at dugo sa pagsikap mo sa landas ng kabanalan sa misyon. Pero ang maisasabi ko ay para nga makapunta sa koronasyon mo na nandito nga sa Siquijor ay kailangan sana makaipon ka para sa iyong pamasahe para makapunta dito sa koronasyon. Kung kaya kailangan sana ay mag-ipon kayo para dyan sa event na yan. Kailangan sana ng pera para nga sa pamasahe at para sa pagkain na sapat para sa isang linggo. Pwedeng magdala ng duyan para magduyan dito sa resort ko, sa may baba, sa may trellis banda. At dapat sana makapagpatahi kayo ng sutana na puti na may karampatang sash. Kung meron kayong pera at makaipon kayo ay sana makabili kayo ng sutana mula sa amin na kami na ang bahala, pati dun sa pagtatahi ng sash ayon sa kulay nyo bilang engkanto. Mag-message na lang kayo sa akin para sa mga detalye kung gusto nyo talagang pag-usapan yan at interesado kayong gawin yan para sa inyong misyon pagdating ng panahon na umabot kayo sa koronasyon. Ano nga ba ang mangyayari sa ating misyon? Darating ang mga karma sa ating mga buhay. Kumbaga kung ano yung itinanim natin dati ay aanihin na natin. Ito yung tinatawag nga na pag-burn or pagsunog ng karma na haharapin natin ang lahat ng kailangan nating harapin dahil doon sa mga ginawa nating bagay sa nakaraan para tayo ay matuto na at mapagbayaran natin ang lahat ng kailangan nating pagbayaran habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Mas dadami pa ang pagsubok natin sa araw-araw para tayo ay maging malinis pagdating ng panahon para sa pagharap ng mga pagsubok na yan kasama ang ating Panginoon ay magtatagumpay na tayo sa ating mga misyon. Mahirap ang mga pagsubok kaya nga ay lalo dapat tayong kumapit sa Panginoon para tayo ay magtagumpay. Dahan-dahan din ay makikilala natin ang ating mga sarili sa kung sino nga ba tayo sa kabilang mundo sa pamamagitan ng meditation at ng panaginip at pati na rin yung mga spontaneous visions na bigla mo na lang naalala. Malalaman mo kung sino ka, kung ano yung mga dahilan kung bakit binagsak ka dito at malalaman mo din kung ano ang kailangan mong pagdusahan para ikaw ay makalaya na mula sa mga epekto mula sa mga kasalanan mo sa nakaraan. At sa pagtatagumpay dito ay makakauwi ka na ng matiwasay sa kaharian mo. Paano nga ba mag-register sa mission? Ito ay simple, magbibigay ka lang ng full name mo. So, yung first name, middle name, last name. Tapos ibibigay mo yung buong birth date mo kasama yung year. Ipadala nyo lang sa email ko or di kaya sa public Facebook page messenger ko. May tinatawag na screening period na ilang buwan na sisiyasatin muna ng mga engkanto sa kabilang mundo kung karapat-dapat ka ba tanggapin sa pagmimisyon, kung handa ka na ba, at kung bubukas talaga yung lagusan para sa pagmimisyon mo. Babalikan ka na lang namin kung pasado ka na doon sa screening period at magsisimula ka na sa misyon mo. Ang pagsubok ng perlas ay ang kasama doon sa unang bahagi ng pagmimisyon at dito masusubukan ang tao na magpalabas ng perlas ng kapangyarihan para sa sarili niya sa pamamagitan nga ng mga meditation na tinuturo namin. Ito ay magiging patunay na sincero ang tao sa kanyang pagmimisyon at yan ang unang pagsubok dito sa pagmimisyon. Ang pagkukunan kasi ay ang power ng tao na magme-meditate na misyonaryo para malaman natin kung gaano kasinsero ang tao sa kanyang pagmimisyon. Ang kabuuan ng misyon ay may termino ng 13 years o 13 taon, 13 taon. Pagkatapos ng 13 taon ay tapos na ang panahon ng tao sa pagmimisyon at doon nahuhusgahan ang performance ng tao sa kanyang pagmimisyon sa lahat ng mga taon na nagmisyon siya. Ang mismong panahon ng pagmimisyon ay 12 years
Tapos yung natitira na 1 year doon sa tinatawag nating 13 years ng pagmimisyon ay ang pagsasarado sa lahat ng nabuksan para doon sa pagbibilang. Maaaring matapos ang tao sa pagmimisyon bago matapos nga yung 12 years or 13 years na yon. At mas mabuti nga yon dahil nga ay nakakuha siya ng mataas na puntos dahil sa sincero niyang pagsisikap na hindi niya na kailangan patagalin pa ang termino ng kanyang misyon. Magagawa itong mas maikling pagmimisyon na ito depende sa kung sino ang mga kamag-anak niya na tumutulong din sa pagmimisyon niya at kung wala siyang bagsak. Ang pinakamagandang gawin lang natin ay pagsikapan lang natin ang pinaka-the best natin, tapos hope for the best na lang tayo sa kung ano ang maibibigay sa atin sa pagmimisyon kung kailan din tayo matatapos. Mayroon iba't ibang mga ritual o seremonyas na haharapin ang isang misyonaryo depende sa kanyang pagtatagumpay. Maaring gawin ito ng literal o physical na talagang nandito ang misyonaryo, pero kung hindi posible yun, ay pwede naman din mangyari ito sa pamamagitan ng panaginip. Ang panaginip ay ang karanasan nga natin sa kabilang mundo na naaalala natin pagbalik natin dito, paggising natin dito sa mundo ng tao. Mayroong bautismo, koronasyon, pagkabusilak, at iba pang mga ritual na pwedeng maabot ng isang misyonaryo depende nga sa kung ano ang pagsisikap niya sa misyon. Importante ay itodo lang natin ang ating pagsikap at iwasan ang lahat ng mga kasamaan sa ating pagsikap sa kabutihan para maabot ang kabuuan na tinatawag nating kabanalan. Congrats sa pagtatapos ng course na ito, kapatid. Alam mo na kung ano ang mission, at least yung pinaka-basic ng mission, at makakapag-desisyon ka na kung gusto mo na talaga mag-mission. Sana kapatid ay maibahagi mo ang course na ito sa mga kaibigan mo na interesado din sa ganitong mga bagay. At baka interesado sila sa pagmimisyon na siseryosohin na talaga ang kabanalan. Kapatid, hindi lang basta-basta ang pagdesisyon na magmisyon dahil nga ay wala nang bawian to. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng mga kasamaan at kamunduhan hanggang sa kamatayan? Kung ang sagot mo ay hindi, ay mag-meditate at magdasal ka muna at baka magpahinog ka muna ng ilang taon na pag-isipan mo ng mabuti kung ano nga ba ang purpose ng buhay mo. Kung ang sagot mo naman sa tanong ko kanina na handa ka na ba iwanan ang lahat ng kasamaan at harapin ang habang buhay na kabanalan, edi magmisyon ka, kapatid. Isa lang itong imbitasyon para sa lahat ng mga tao. Habang nandito po ako sa mundo, ay magpapamisyon ako. At kahit na wala na ang katawan at spirito kong ito dito sa mundo ng tao, ay meron pa rin mga magpapamisyon sa sunod na panahon. Maaring meron ding katawan na lalabas o hindi kaya ay magtuturo lang sa spirito, malalaman nyo sa panaginip o di kaya sa meditation. Sana ay makapagdesisyon kayo magmisyon pagdating ng panahon na talagang tinatawag na kayo. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.